Magandang gabi mga kaibigan, mga kapatid at mga kababayan. Mainit po ang usap-usapan ngayon tungkol sa Go Duterte Tandem for 2022, kung saan di umano si Senador Bongo ay tatakbo bilang Pangulo sa 2022 at si Pangulong Duterte naman ang Vice Presidente. Well, ito ay pinaiikot ng ilang mga kasama nila sa PDP laban. Bakit po? Alam po naman natin na si Senator Bongo ay alter ego ni Pangulong Duterte. Na ibig sabihin po niyan, kung hindi rin lamang po tatakbo bilang Pangulo si Sara Duterte, si Inday Sara, so pwede rin pong may pagpatuloy ang mga programa ng kasalukuyang Pangulo na si Presidente Duterte kung si Bongo ang magiging Pangulo at ang Vice Presidente naman ay si Pangulong Duterte. 150% po na may pagpapatuloy ang mga sinimulang programa ni Pangulong Duterte na siya naman pong nais ng sambayanang Pilipino. Kaya kung matutuloy po itong tandem na ito, maganda din po bilang alternative kung hindi po tatakbo si Inday Sara bilang Pangulo. Kaya po maraming nagtutulak mismo mula sa partido ng PDP Laban at ngayon po ay pinaiikot di umano ito sa kanilang mga partido, sa kasapi ng partido upang suportahan ang ideya na Go Duterte Tandem for 2022. Nagsimula po ito sapagkat mismo mula kay Pangulong Duterte, kung saan biro man o totoong biro, sinabi ni Pangulong Duterte sa Negros doon sa isang pasinaya ng isang airport, kung saan sinabi niya na nakiusap di umano sa kanya si Bongo na i-announce na siya ay desididong tumakbo bilang Pangulo. Na sabi naman ng ating Pangulo, okay naman. At bagamat sinabi ni Bongo na ito ay biro, ngunit iko-consider nito seriously. He would be considering seriously to run as president by 2022 only if President Duterte would run as vice president with him as president. So, kaya doon po nagsimula ang ideyang ito mismo mula sa bibig ng ating Pangulo. At sinasabi nga po natin, wala pong duda na kung ito ang magiging tandem for 2022, ito po ay sigurado pong may pagpapatuloy ang programa na nais din naman ng sambayan ng Pilipino na maituloy. So, sigurado po na ito ay sasangayunan at susuportahan ng sambayan ng Pilipino. Ngunit isa po sa nagre-react negatively sa ganito pong idea ay mismo yung acting
mismo po yung acting president ng PDP Laban na si Senator Pacquiao ang nagsabi na yung ganitong ah, pagsusulong ng Go Duterte tandem for 2022 within the party is by itself a divisive move, a negative move, because according to Manny Pacquiao, this is early politicalizing or politicking, which should not be, because the focus of the party with him as the acting president is service to the public in relation to this pandemic, COVID-19 pandemic. So, at maraming mga negative reaction dito sa sinabi ni Senator Pacquiao sapagkat the public is generally taking it as a sign of Pacquiao drawing away from Duterte or from President Duterte sapagkat ang perception po ng publiko at kasama tayo doon ay si Manny Pacquiao ay may sariling ambisyon for 2022 and that is for President also. Ngunit marami pong naniniwala at kasama nga po tayo doon sa sinasabi natin that it is not yet time for Manny Pacquiao as President. Bagamat nabanggit na natin minsan na malayo-layo na rin naman ang narating ni Manny Pacquiao mula sa boxing hanggang sa politika. Pero ngayon, with Manny Pacquiao drawing away from Duterte's camp, mukhang nagkakaroon na ng mga negatibong persepsyon kay Manny ang ibang sektor ng ating lipunan. At any rate, ang sinasabi po natin dito, kung talaga pong hindi tatakbo si Sara, and it appears sapagkat pinalulutan na nga itong Go Duterte tandem, ang sambayan ng Pilipino po ay susuporta dito. Bakit? Sapagkat this is the only way para masigurado po na may pagpapatuloy beyond 2022 ang unfinished business ng ating Pangulo na si President Duterte. Kaya sa ngayon po mainit ang isyong ito. At lalong pinag-iinit dahil sa mga negatibong reaksyon din naman. Unang-una na nga po mismo galing kay Manny Pacquiao na tila indirectly sinasabi he is opposing to this Go Duterte tandem. So mga kababayan, mga kapatid, kaibigan, ito po ang politika. Sasabihin ni Manny Pacquiao na hindi pa ito political season. October po ang filing for national candidates. And it is now March, mid of March. So April, June, July, August, September. Barely 5 months to go. By this time, kailangan na po magkaroon ng mga lining up ang mga partido. And this is the time to choose kung sino talaga ang mamanokin ng bawat partido. Kaya it is also timely na magkaroon na ng ganitong mga floating balloons upang matest kung acceptable ba sa sambayanan
yung mga pinalulutang na mga presidential at vice presidential. So, this is timely upang ang sambayanan ay could participate in the choice of who will be the candidates sa pamamagitan po ng mga ganitong mga opinion making or opinion shaping. Although kung pagbabasihan po natin ang survey, mga surveys ng different groups, katulad nitong mga Pulse Asia, yung Okta Research, kung saan until this time, nangunguna pa rin po si Sara Duterte as president or for president. Ibig po sabihin yan, kung magkakaroon ng eleksyon at the time when the research was undertaken, definitely Sara would win as president. So, ibig po sabihin yan, kung ang pulso ng bayan ang tatanungin, si Sara po ang kanilang first preference. At dramatically, yung the best or the most critics of the president, yung yung pinakamahigpit na kritiko ng ating Pangulo in the person of Leni Robredo, Vice President Robredo. Surprisingly po, ay lagi po siyang nasa huli. Kahit sino po ang itapat sa kanya. So, ibig po sabihin yan, Robredo is the least choice. Kahit sino po makakalaban niya. Bakit? Ano po ang implication niyan? Considering that Robredo is always criticizing the president for whatever the president is doing. The latest is tungkol po dito sa tinatawag nilang Bloody Sunday or Calabarzon murder, kung saan tinagurian ni Vice Presidente Robredo ang Administrasyong Duterte bilang murderous regime. At marami pa pong iba. Lahat naman po ng ginagawa ng Pangulo, ang lagi sinasabi ni Vice Robredo, mali, hindi tama, lahat negatibo. Pero sa mga survey po, she received the negative response of the people. So, ano po ang implication niyan? Na ang tingin po ng sambayan ng Pilipino, the majority of the Filipino people, ang tingin po kay Robredo ay negatibo. Hindi po siya kapanipaniwala sa kanyang mga sinasabi. At ang taong bayan, on the contrary, believes in what the president is doing. Sila po ay malaki ang tiwala, naniniwala, at patuloy na nagpapakita ng suporta kay Pangulong Duterte. At ang suporta na yan ay makikita sa kanilang pagsuporta kay Inday Sara bilang susunod na Pangulo, sapagkat naniniwala sila that Inday Sara would be the person to
would be the one or would be the best to succeed her father. Bakit? Sapagkat nasisigurado po ang sambayan ng Pilipino na ipagpapatuloy ni Sara ang nasimulan ng kanyang ama. Take note po na itong mga service na to were undertaken bago pa lumutang yung Go Duterte tandem. Sapagkat kailan lang naman po ito lumutang. Hindi pa po nagkakaroon ng survey tungkol dito sa Go Duterte tandem, where Bongo would be the president, Digong Duterte be the vice president. Pero wala pong kaduda-duda niyan na yan po ay tatangkilikin. As an alternative to Inday Sara, kung hindi po tatakbo si Inday Sara, tiyak po nalalabas na number 1 sa survey ang Go Duterte tandem. Kahit kanino po yan itatapat. Bilang pagpapakita pa rin ng sambayan ng Pilipino na suportado nila ang administrasyong Duterte and they are willing to support even beyond 2022. Si Manny Pacquiao po, kung hindi siya titigil sa pagiging kritiko, sapagkat sa ngayon, nagsisimulang maging kritiko, Manny Pacquiao is starting to criticize Duterte, although at this point in time, indirectly. Yan po ang ikasisira ni Manny, which means mag-feed ang popularity ni Manny. Una po, bilang pagpapakita ni Manny Pacquiao ng paghihiwalay kay Pangulong Duterte ay yung kanyang pronouncement tungkol sa ABS-CBN. Sinasabi ni Pacquiao that he is supporting ABS-CBN. Although ang sinasabi niya, sapagkat maraming taong naapektuhan. But that is negative because Duterte has been consistent with his pronouncement na hindi makakabalik sa ere ang ABS-CBN hanggat hindi nito kinukumply yung mga obligation nito sa gobyerno in terms of unpaid loan sa DBP, in terms of unpaid taxes. But despite that pronouncement, ang Senado sa pangunguna ni Tito Soto ay file pa rin ng bill para mabigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. And that is a direct affront to what the President has been consistently announcing, that ABS-CBN could not be allowed to operate without complying with all its financial obligations to the government. At sa totoo lamang po, even Tito Soto ay niya sa Senado ay medyo nasurpresa sa isinusulong ng Go Duterte tandem. Sapagkat alam po nilang malakas ito. Sigurado pong tatangkilikin ito ng sambayan ng Pilipino. At mapapatunayan po natin ito sa araw ng eleksyon. Kaya nakakagulat po itong tandem ito. Although sa ngayon, hindi pa naman nila sinasabing kasama doon sa isinusulong na si Go ang presidente. Ang sinasabi lang nila, kayatin si Pangulong Duterte na tumakbo muli bilang vice presidente. Because that is the only
position that the president could run, since he could no longer be allowed to run as president under the Constitution. So, kung gusto pa natin ipagpatuloy ang administrasyon ni Pangulong Duterte, at kung ayaw din lamang ni Sara tumakbo bilang Pangulo, wala na nga pong the best alternative yan kung hindi tumakbo siyang Vice President so that Go would also run as President. Sapagkat iyon ang sinasabi ni Bongo na although wala pa siyang plano as of now, but if President Duterte would run as Vice President, he would seriously consider running for President. At sa tingin po natin, gagawin po ni Bongo yan. Personally wise, ito naman po si Bongo. Bagamat ito ay kilalang alter ego ni Presidente Duterte, sapagkat matagal po niya ito naging personal aide sa administration mula pa sa Davao as a mayor. Si Pangulong Duterte at hanggang ngayon as president, kahit na naging senador na po ito, talagang makikita natin na malaki ang participation ni Bongo sa administration ni Pangulong Duterte. So much so that should Bongo would become a president with Duterte as vice president, so walang pagbabago sa sistema, sa style ng pamamahala. Although, sabi nga po natin, personally wise, in fairness to Bongo, bagamat he is now with living with the shadow of the president, personally, meron sa kanyang sarili, meron din pong makikita mo yung initiative sa bahagi ni Bongo na makatulong sa sambayan ng Pilipino. Kumbaga, kaya nga ito pinagkakatiwalaan ng ating Pangulo kasi nakikita din niya na as his administrator, may pagkukusa na hindi na kailangan utusan ng ating Pangulo kung ano ang dapat niyang gawin. So as a president, by himself, with his own talent, with his own initiative, with his own personal character na matulungin, mabait, dapat sa tungkulin, and loyal to President Duterte, makikita po natin that 90% or 95% of Duterte's administration is being carried by Bongo. Kaya po, this is worth seriously considering. Kumbaga, ito ay magiging katanggap-tanggap na alternatibo kung sakali po si Inday Sara ay hindi tumakbo bilang Pangulo. At this point in time, it appears na 50-50 ang tumakbo o hindi tatakbo si Inday Sara, sapagkat itong pagpapalutang po kay Bongo o kay Go Duterte tandem mismo nang galing sa ating Pangulo, ay mukha po ito ay testing. Kung tatanggapin ng tao, pwede pong hindi magporsige si Inday Sara na tumakbo, sapagkat anyway, alam naman natin na yun naman ang purpose lang natin kung bakit hinihikayat natin tumakbo si Inday Sara, yung may pagpatuloy ang Duterte style of leadership. Sabi nga ni Vice Presidente Robredo, nagtataka sa bakit daw ang mga Pilipino ay parang, ay hindi lang parang, ang mga sa tingin niya mismo, sa obserbasyon niya, bakit ang mga Pilipino is being drawn to the Duterte style of administration. Kaya sabi
Pero kailangan tingnan ito na seryoso kung bakit. Well, sapagkat naniniwala po tayo na lahat ng ginagawa ng ating Pangulo ay kabutihan para sa mga Pilipino. And we see that honesty in the person of the President. At the President has a good command over the people around him. Hindi siya napapaikot ng kanyang mga advisors. Instead, the President is on top of the command. And this is lacking with Robredo. Isa pa rin yung saba kung bakit ayaw ng sambayan ng Pilipino kay Robredo. Sapagkat nakikinita natin ang picture ng Cory administration kung saan si Cory ay na-manipulate lamang ng kanyang mga oligarch advisors. Kaya yun ang nakinabang ng panahon sa administration ni Cory. At kahit yung kay Pinoy, yun din ang naging problema. And we do not repeat that mistake, definitely. But with Robredo or whoever would become president from this so-called Dilawan, kahit si Grispo, Pangilinan, Drilon, ang mangyayari niyan, ang mayayaman ang makikinabang lang. Si Grispo, mapapaikot po ng mga advisor siya, walang guts yan para siya ang mag-command sa Malacanang kung siya magiging Pangulo. Leni Robredo also. Basta lahat yung mga yan. Ang pwede lang natin pagkatiwalaan ngayon 2022. Sara Duterte for President and any of her vice president would be Vice President Bongbong Marcos, Pacquiao sana. Pero with the attitude of Pacquiao na ngayon ay medyo nagpapakita na ng sariling kumbaga nagpapasikat na rin ito ng kanyang mga sinasabi na parang palaban na kay Pangulong Duterte. So medyo hindi na natin pwedeng pagkatiwalaan to na mag-vice kay Sara kung sakali si Sara ay tumakbo. Ang most probable na lamang dyan ay si Bongbong Marcos kung papayag na mag-vice kay Sara. Si Pacquiao mukhang in the process of being eliminated na ito, although at the beginning he was seriously considered. Pero ngayon, itong Go Duterte tandem is becoming attractive. Is becoming attractive as an alternative to Inday Sara. So, maganda pong pagkakataon ito sapagkat ibig sabihin lamang na tayo po ngayon ay mayroon ng alternatibo. Ang question na lang dito po, kung papayag si Pangulong Duterte na tumakbong BP. Pero sa tingin po natin, kung talagang hindi niya patatakbohin si Sara, or Sara would decide finally na hindi siya tatakbo, and Go would really run for president. At ang condition lang naman ni Bongo papayag siyang tumakbo kapag pumayag si Pangulong Duterte na mag-vice president sa kanya. Sa tingin po natin, madali pong mahikayat si Pangulong Duterte na tumakbong vice president upang maipagpatuloy lamang yung kanyang mga unfinished business pro Bongo. Of course, with him as the closest advisor to Go. So, maganda po, inuulit natin
this would be the best tandem as an alternative kay Inday Sara kung hindi po tatakbo si Inday Sara. At kung magkagayon po, inaasahan natin, pinakikiusapan natin ang sambayan ng Pilipino. Bagamat nariyan na po yan, alam naman nating suportado na ito, pero pinakikiusapan pa rin natin yung mga iba na hindi pa decided to go with this tandem. Let us support Go Duterte Tandem for 2022. Maraming pong salamat at magandang gabi sa lahat.